nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagligtas niya po sa buhay ng aking beloved ate. Kung matatandaan niyo po, bago po mag-barangay election ay meron po isang official ng Comelec na inambush po sa dako ng Palanas, Masbate. Yun po ay ang aking beloved ate at ang kanyang mga escort. Mga minamahal, nung time na yun ay, nung araw na yun ay Sunday po, nandito na po ako sa banal na gawain. Habang nakaluhod po ako mga 10 o'clock po yata nangyari yung ambush. Nakaluhod po ako para ipag-pray po yung beloved brother-in-law ko at saka yung mahal na bayaw ng aking beloved husband na mayroon pong mga karamdaman. Meron pong ako natanggap na tawag. Sabi po sa akin, Mama, sabi niya, si auntie na baril, na ambush, hallelujah. Kasi iniisip ko mga minamahal, pag ganyan po, talaga na mga NPA po ang nag-ambush, wala po talaga ititirang buhay. Nung oras na yung mga minamahal, hindi ko malaman yung aking gagawin, naninigas po yung buong katawan. At bumaba po ako para tawagan yung number ng aking ate, subalit wala pong sumasagot. Iniisip ko po kung ano po talaga nangyari sa kanya. Tapos hindi po ako nagsawa ng katatawag. Maya-maya po may sumagot po na lalaki. Yung po pala ay isang pulis. Sabi niya, tinanong ko po siya kung ano nangyari sa ate ko. Sabi niya nga po, nabaril po. Sabi ko, saan po yung tama? Ayaw niya po sabihin sa akin. Sabi ko, parang awa niyo na po. Kailangan ko malaman kasi gusto ko malaman para may pabaka prayer ko po agad dito sa banal na gawain. Pag sabi niya po sa akin sa tiyan, sabi ko, ilan po? Sabi niya, 2. Yun po, iyak na po ako nang iyak kasi iniisip ko po talagang mamamatay po siya dahil sa tiyan po yung tama. Ngayon po, niyaya po ako ng isang sister po sa information para ipaback a prayer po, mga minamahal. Nung time na yun, hindi ko na po siya nakakausap. So, 10 o'clock po nangyari, pero yun yung minamahal. Mula alas 10 ng umaga hanggang hapon po, hindi pa po siya nadadala sa kung ano man pong pagamutan para i-ano po yung sugat niya. Sige po, tulo ng dugo, mga minamahal. Iniisip ko po talaga kung ano po mangyayari sa kanya. Mula 10 o'clock po hanggang alas 12 na po ng gabi, dinala po siya ng Legazpi. Habang nagbabiyahe po sila sa karagatan, nasiraan po sila, mamahal, ilang oras po sila palutang-lutang, madilim daw yung paligid. Sabi ko, pumasok po kami ng aking beloved husband sa kwarto at nanalangin na naman po kami. Malang Panginoon, iligtas mo sila para tingin mo maluwala natin sa Legazpi. Alam niyo, minamahal, pagdating doon, nag-aantay po kami ng balita. Sabi ko sa bayaw ko, sabi ko, Kuya, ano na balita kay ate? Sabi daw, operahin. Alam niyo mga minamahal, kabaga po ng mahal Panginoon dahil nung time na yun nasa operating room siya, tinanong po ng beloved, bayaw ko kung anong operahin na po siya. Sabi po sa kanya ng doktor, walang operahin, hallelujah, purihin ka, mga Panginoon, maraming salamat. Alam niyo mga minamahal, ang himala po talaga ng mahal Panginoon, hallelujah. Nung time po binabaril po sila ng mga NPA, ay harap-harapan po, malapit lang po talaga, harap lang po. Bali yung tama niya po, kasi po umuwi po ako nung bago magbagyo po, hallelujah. Nakita ko po yung sugat niya dito po sa tiyan. Garan daw po yung ginamit sa kanila na baril. Tapos dapat po panset tiyan po ang tama. Ang tendency po nun meron po siyang organ na tatamaan. Mga minamahal. Grabe po ang prayer ng ating beloved pastor dahil hallelujah. Ang tama niya po ay dito po sa kaliwang side. Subalit ang bala po ay umikot po dito sa kanang side. Lumabas po dito mga minamahal. Ang laki po ng sugat dito mga minamahal. Pwede pong basakan ng mansanas. Hallelujah. Purika. Subalit mga minamahal. Ang himala ng mahal Panginoon. Kahit isang organ po ay wala po tinamaan sa kanya. Pagko sa taba po na umano yung buhala dumaan. Hallelujah. Purika. Pinapasalamat
kaldado po sa mga oras na to. Hallelujah. Subalit ang aking minamahal na kapatid ay pinag-ingatan pa rin ang pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil po yan sa panalangin natin, minamahal na pastor. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, yun lang po talagang pakay ko. Kaya ako gumuwi. Gusto ko po malaman ang kalagayan niya. Mga minamahal, mahabag po kayo kasi yung folder po niya na pinaperman niya po sa barangay officials nung pinuntahan nila yung lugar na yun. Wasak po yung minamahal. Dito sa tiyan niya daw po nakakover yun. Tapos meron pong mga dugo pa. Ngayon po yung bra niya po dito may tama ng bala. Subalit wala pong sugat yung kanyang balat. Hallelujah! Purihin ka! Maraming salamat. Pinakamamahal ang Panginoong Hesus. Pagamat nakita ko yung aking ate, nahirapan pa rin po dahil sa laki po ng sugat. Subalit mahal na Panginoon na po magpagaling, mga minamahal. Hallelujah, glory to God. At ganun din po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil bago nga po magbagyo ay nakauwi po kami ng Masbate. Kaya po mga minamahal, pinag-ingatan po kami ng mahal na Panginoon dahil nung araw po ng bagyo na yan, pagdating po namin sa bahay ng beloved in-laws ko po mga minamahal, nag-declare po yung mga barangay officials doon na mag-evacuate daw po. So sabi ko na ang beloved husband, bakit? Sabi niya, tuwing magbabagyo yung bahay ng mama ko ang tinutuluyan ng mga nag-evacuate, bakit aalis tayo? Sabi nung kasi tataas daw po yung tubig, kasi sila po malapit lang po sa dagat. Sabi, sumama po kami, naranasan po namin mag-evacuate sa eskwelahan po. Subalit sabi ko nga po, labag po sa loob ko kasi sabi ko, mahal na Panginoon, halo-halo ang tao rito, paano ako makapagpuri sa iyo? Hallelujah, purihin ka. Alam mo, mami na mahal, siguro mga 30 minutes ako doon, tumawag po yung isang pamangkin niya, sabi niya, ante, punta ka dito dito sa malapit sa isang, beloved na kuya ng aking malasawa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, mayroong dito isang bahay na malaki. Sabi niya, parang townhouse, mami na mahal. Doon po kami nilagay ng mahal na Panginoon. Mayroon pong sariling kwarto. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Bagamat naranasan din po namin at ang gutom doon, mami na mahal. Dahil sabi ko nga po, mga minamahal, 2 night and 1 day lang po kami doon. Pero naranasan din po namin ang gutom. Paano pa po kaya yung mga nasa Tacloban at Leyte, mami na mahal. Hallelujah, purihin ka. Alam niyo mga minamahal, ginumagahan, sabi ko sa akin, beloved husband. Sabi ko, paano gugutom ako? Sabi niya, anong gagawin? Fasting ko. Hallelujah, purihin ka. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa mga pag-iingat na yan. Ganun din po, pinapasalamatan ko sa mahal Panginoong Hesus, ang mga kagalingan namin, mga karamdaman, mga pagpapala. Dati po ay wala po kaming tahanan, natutulog po kami mag-asawa sa isang lamisa lamang, minamahal. Subalit, nung humingi po ako ng tira sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan niya po kami ng tirahan. Hallelujah, glory to Jesus. Bagamat yung tira na to ay wala pa po siyang titulo, ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, mananalangin ako sa iyo, hingi ako ulit ng isang bahay, mahal na Panginoon, na masasabi kong sa amin na talaga, alam niyo, mahal na ito, minamahal, grabe talaga pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon, kung patuloy lang po tayo magtapat sa pagbibigay. Hallelujah, purihin ka, hallelujah. Bawat pagbibigay po ay talagang pinalilihan ko po yan sa akin, beloved pastor. Pinagkalubon niya po ako ng bahay na binabayaran po namin sa bangko ng 500 lang buwan-buwan. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kaya din po sa mga karamdaman. Nasave po ako noong 1987 na talagang taglay po namin ng kahirapan, karamdaman, mga minamahal. Subalit po, dumating po sa buhay namin na halos ako po ay binawian ng buhay. Hallelujah. Subalit sa unat panalangin na ating minamahal na pastor, ako po ay binigyan ng isa pang buhay, mga minamahal. Hallelujah. Gayon din po mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi ko po talaga masabi kung ano yung kasi hindi naman po ako nagpa-check up po, mga minamahal. Sobrang sakit nga po nung aking nararamdaman ng mga oras na yun. Halos hindi po ako makatayo, hindi po ako makaupo. Alam niyo nga mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, pumunta
na po hindi ko maintindihan kung ano yung nasabi po nila. Pag hindi po yun nalaglagay, isang mayuma po, kaya cancer po sa matresan